Ako ang muling pagkabuhay, ika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, hindi lang dalangin at pasamo ng bayan mo. Viva o Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong Diyos at Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Tingin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak, ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon, nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo
ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iluluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Panginoon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ang kamay na bakal, ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayo mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoon Diyos, inyong paglingkuran, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tumayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik muli sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At nakatutuwang maisip na ngayong Biyernes, pinagbubuklod at pinagtitipon tayo muli sa bisig ni Jesus Nazareno, ang tahanan ng bawat Pilipino, ang tahanan ng bawat deboto at namimintuho kay Jesus Nazareno. Sa Ingles, meron tayong kasabihan, home is where your heart is. Ang puso daw ng bawat tao, kahit anong gawin nating pag-alis, kahit anong pag-iba natin ng direksyon, kahit anong pag-iba natin ng landas sa buhay, laging babalik at babalik sa tahanan. Kaya nga siguro sa wikang Pilipino, ang bansag dito at ginamit na salita ay tahanan, nakaugat sa salitang tahan na, para turuan tayo na sa bawat pag-uwi natin sa tahanan, totoong makakatahan na tayo sa pinagdadaanan. Naalala ko, nung ako'y maordinahang bilang diakono, dahil maraming panibago sa buhay ko, nung yakapin ko ang buhay pagpapari, bawat buwan, hindi pwedeng umuwi ako, ay hindi pwedeng hindi ako makauwi sa tahanan namin. Dahil sa tahanan, nakakaranas ako ng kapahingahan, nakakahinga, nakaka-relax, nakakapanumbalik ng lakas para sa pagbalik ko sa parokya, meron akong sapat na lakas at enerhiya para makapaglingkod sa kapwa. Pero ang tanong, maiko-consider mo bang tahanan ang tahanan ninyo? Mako-consider mo ba na sa tuwing uuwi ka ng bahay, uuwi sa pamilya, uuwi sa tahanan, talaga bang makakahinga ka? O baka ayaw mo nang umuwi dahil para sa iyo, ang tahanan ay isang toxic place. Siguro magandang self-check ito sa kanya-kanya nating pamilya, sa kanya-kanya nating tahanan. Nagagawa pa bang uwian yaan ng mga mahal nyo sa buhay para makapahinga, para makapag-relax, para makapanumbalik ang mga nasirang relasyon? O baka ayaw na ring uwian dahil feeling nila kapag umuwi sila sa tahanan nila, panghuhusga ang nararanasan nila. Sa halip na tumahan sila, makapahinga sa pinagdadaanan, mas naiisip at nararamdaman nilang hinuhusgahan sila ng mga inaasahan nilang makauunawa sa kanila. Sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung hindi gayon, sana sinabi ko na sa inyo, paroroon ako
upang ipaghanda kayo ng matitirahan. Nakatutuwang marinig, sinabi mismo ni Jesus Nazareno na ipaghahanda niya ang bawat isa sa atin doon sa tahanan ng kanyang amang nasa langit. Kung pinaghahandaan ng Panginoon ang pagpunta natin doon, ano ang dapat nating maging tugon? Sinabi niya sa unang bahagi, huwag mabalisa, pag-asa, at manalig sa Diyos. Kaya nga ang salitang pag-asa at pananalig, laging magkatambal, laging magkaalinsabay, hindi pwedeng paghiwalayin. Sabi nga ni Papa Francisco, hope is the daughter of faith. Nananampalataya tayo, nananalig tayo, dahil umaasa tayong hindi kaya tayong biguin ng Diyos. Pero ang tanong, masasabi mo bang malalim ang pananampalataya mo? O masyadong mababaw at superficial? Napako lang sa debosyon, pero hindi naman lumalalim. Kaya nga ang salamin din ng totoong debosyon at pamimintuho kay Jesus Nazareno, nakikita sa malalim na ugnayan at relasyon na meron tayo sa Diyos. Sa tingin mo ba, malalim na ang relasyon at ugnayan mo sa Diyos? O baka napako ka na lang sa pagwasiwas ng panyo, sa paglapit at pahalik kay Jesus Nazareno, sa pagsama sa prosesyon at traslasyon. Pero hindi dapat natatapos doon. Bagkus ang salamin at pagsasadiwa ng totoong debosyon, nakikita dapat sa relasyon at ugnayan na meron tayo sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga ako lagi kong sinasabi, hindi pwedeng double standard morality ang isang deboto ni Jesus Nazareno. Hindi pwede kapag nandito ka, parang ang banal-banal mong tignan. Parang malapit na malapit ka sa Diyos. Tapos pag uwi mo sa bahay mo, barumbado ka, palamura, sugalero, gastasora, mahilig magbisyo, nanlalalaki ng bababae. Hindi pwedeng double standard morality. Dapat nakikita din sa uri ng pamumuhay na meron ka. Dahil doon mo makikita kung meron ka ding malalim na relasyon at ugnayan sa Diyos. Hindi pwedeng at hindi kailangang ipagsapilitan. Bagkus, dapat nagiging natural na sa iyo ang meron na malalim na ugnayan sa Diyos. Paano natin mapapakita yan? Sa pamamagitan din ng ugnayan at relasyon mo sa kapwa. Kaya nga hindi rin pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Dahil salamin din ng pagmamahal sa Diyos ang pagmamahal mo sa kapwa. Pero yung kapwa na tinutukoy dito, hindi lang yung mga kapalagayan mo ng loob. Minsan, yung kapwang tinuturing ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ay yung mga taong mahirap din mahalin, mahirap maunawaan, mahirap intindihin, mahirap patawarin. Yun ang kapwang tinuturing ni Jesus Nazareno, yung mga taong mahirap din kung minsang mahalin at unawain. Kaya nga sa misang ito, kung totoo tayong namimintuho at nagdedebosyon kay Jesus Nazareno, hindi natatapos
at napapako sa pagdedebosyon. Bagkus na isa sa diwa, na ipapakita at na isa sa konkreto dapat sa relasyon at ugnayan na meron tayo sa kapwa at sa Diyos. Yan ang grasyang hilingin natin. Tanungin muna sa sarili, meron ba tayong malalim na ugnayan sa Diyos? Meron ba tayong malalim na ugnayan sa kapwa? At kung meron tayong malalim na ugnayan sa kapwa at sa Diyos, masasabi lamang natin na totoo tayong nagdedebosyon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloobong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papurihay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami at ihas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng high school, senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento, ang mga scholarship ay maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapastil sa ating LED screen. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at ang masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Banggitin po ang kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, naming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyayahan namin kayo